Financial Literacy 101 tayo. Tayo mga Pilipino, pagsapit ng Burr Months ay excited na sa mga parating na parties at social gatherings. Ang iba nga sa atin nagpaplano ng kani-kanilang at kanya-kanya nilang mga ganap sa pamilya, sa mga barkada, sa mga bagong kakilala o sa mga orgs nila, di ba? At kasama rito ang pagbili ng kung ano-ano. Kaya ngayong araw na ito, pag-usapan naman natin kung papaano nga ba maging financially responsible ngayong papalapit na holiday season. Para samahan tayo at i-discuss natin itong isyong ito ng papaano pagkakasyahin. Siyempre, andito ang ating suki, ang ating financial guro na si Vince Rapisura via Zoom. Hi Vince, welcome again to Panalong Diskarte. Vince? Ay maayos ang gising ng lahat ngayong Sunday morning. Oo, fresh na fresh. Thank you for joining me ngayong umaga, Vince. Okay. Napag-uusapan na natin 73 days before Christmas, papalapit na nga ang Pasko. Dati 100 pa lang, ngayon cool na lang, 73. So, ano nga ba ang pinakamadalas na problemang pangpinansyal ng mga tao tuwing sumasapit itong mga Burr months or Christmas season? Yes, So, actually itong Burr months natin, nabanggit mo nga kanina, May, na mga parating na selebrasyon kasi yan, maraming selebrasyon. In fact, hindi lang yung Pasko at Bagong Taon kasi ang isang trend din ngayon, May, ay itong October 31, Halloween, ay marami na rin napapagastos dyan dahil sa mga costume at parties din, Pero, ang nakakalimutan din ng marami, ang mga Burr months natin, ito rin ang panahon ng kalamidad, May. Kaya, di ba, meron na tayong malakas ang gastos tapos may kalamidad pa. Ang nangyayari dyan ay tumataas ang bilihin dahil kumukonti ang supply at dumadami ang demand sa mga natin. So, aside from maraming parties, maraming gastusin, may extra added challenge pa tayo ng kalamidad. Kaya, usually, ang mga problemang pinansyal ng mga Pilipino during Burr months ay overspending at itong overspending na to ay nagre-resulta sa utang para mapunan nga yung overspending na yon at syempre hindi rin nalalayo diyan na yung problemang pinansyal lalong-lalo na yung mga low income na mga kababayan natin ay yung nahihirapang makakuha ng ayuda mula sa kinauukulan kapag sila ay tinatamaan ng kalamidad. Oo. So, yun. Hindi lang siya sa spending for the good times, sa Halloween, Bagong Taon, at saka sa Christmas. Pero mahalaga din ang Burr months ay bagyo yan, baha yan. Ganyan yung nangyayari. Pero kasi 'di ba Vince, kaya naman siguro nag-overspend, na-analyze ko lang itong mga tayo. Okay, sama na natin sarili natin. Minsan kasi talaga kasama tayo sa overspending. Alam kasi natin na Burr months may mga bonuses, 'di ba? Tapos malakas ang benta ng mga negosyante o yung mga nagtitinda na kung ano-ano dahil ang dami na ngayon nagtitinda online, yes. 'Di ba? Ang dami nang natutong magnegosyo. Kaya parang nagkakaroon ng instant self-gratification na naisip nila, tsaka yung YOLO na yan na nasa isip nila. Nasabi nga ng mga financial planners at mga financial expert dapat hindi natin isa-isip yung mga YOLO. Oo. Actually, yung sa overspending na yan, May, para sa akin ay maganda, sabi mo kanina, YOLO, you only live once. Pero yan kasi yung ina-enjoy natin yung pera natin. Kailangan balanse siya. So, dapat meron din tayong tinatawag na YAGO. You also grow old. And ang perfect combination yan for me is babalansehin mo yung YOLO at YAGO. Which gives us BOLO, balance of luxuries and obligations. Diba? Diba? May bago akong alam balance of
Oo. Balance of luxuries and obligations, no? Kasi hindi naman maganda na ipon-ipon-ipon na lang tayo, tipid-tipid-tipid. Aba, nabubuhay tayo para mag-enjoy din, di ba? Oo. Kaya okay na dapat babalansehin yung YOLO at YAGO. And that is, balansehin ang obligasyon at saka ang mga luho sa buhay. Oo, No? lalo na kung marami ka utang, kailangan mo rin magbayad, kundi masisira ang credit line, di ba? Oo, oo. Oo. Pero dun sa nabanggit mong mga celebration kanina, no, na yun nga, sa handaan, ganyan, ano. So, meron tayong mga alternatives na pwede natin gawin dyan. So, for example, sa handaan, instead na ikaw yung gagastos ng lahat, no, aakuhin mo ang lahat, Ay, pwede gusto ko naman yan. magpatak-patak o kaya Potluck. mag-potluck tayo, di ba? So, yun yung pwede nating gawin. Tapos sa pagbili ng regalo, pwede tayong mag-recycle o yung tinatawag na re-gift. Narinig mo na ba yun, May? Yung re-gift? Oo. Hindi naman masama yun. Huwag mo lang ibabalik doon sa kung sino nagbigay sa'yo, di ba? Oo. Lalo Kasi- na kung halimbawa marami. Kasi sometimes you receive the same item from different people. So parang imbes na isa lang, meron kang 5. Anin ko naman ng 5 cellphone. Cellphone pala. Oo, Diba? no? Yes. So sa ano no, nakuha ko 'yan nung bumisita ako sa Amerika, yung usong-uso yung re-gift. Tama ka, basta wag mo namang isa sa uli, no? Baka re-gift mo Oo. same person. Markahan Pero- mo muna lahat pag binuksan mo para hindi ka magkamali. Yes, oo. At yun, katanggap-tanggap siya kasi sa totoo lang ano no, mahirap din namang masumpungan na maibigay sa kung ano talaga yung gusto mo. At baka kung itong ibinigay sa ay mayroong pang sasaya na ibang tao diyan at Mas may hindi ka kailangan. nagagastos. Oo. Oo, 'di ba? Mm-mm. Tapos ito namang paparating na Halloween, instead na bumili ng bagong damit o magpatahi ng mga bagong costume para sa parties at reunion na yan, ano, pwede tayong mag-ukay-ukay o kaya yung tinatawag ng mga Gen Z ngayon, no, mag-mash up tayo ng costumes, i-mix and match natin. So ano yung mga meron tayo noong nakaraang taon, paghaluin natin yan, total Halloween naman walang rules ang Halloween costumes, ano? So Oo. i-mix and match natin siya para hindi na tayo gagastos. So mag-a-apply tayo ng ating creativity and innovation na tinatawag para hindi na tayo gumastos. Oo, at hindi lang yan Halloween, Vince. Kahit na mga Christmas parties na ginagawa nilang thematic. Oo. Oo. Kaya yung mga boss naman, wag niyo na i-oblige niyo sila na bawal gumastos. Ayoko makakita ng bago. Gusto ko meron kayong creativity at meron din tayong award for best in creativity. Mga ganon, Yeah. 'di ba? Oo. At saka siguro creativity and most cost effective. Ayan, oo. Yan, may award na ganyan para hindi naman mapagastos, di ba? Oo. Oo. Kung halimbawa kailangan mo magmukhang Christmas tree, okay lang yun, di ba? Ayun. Ang dami nakasabit. Nabanggit mo rin yung utang kanina, no? So ako ang lagi kong sinasabi diyan, May, no? Ang utang, asawa yan ng kahirapan. Kaya dapat iwasan natin, guys, ha? Kaya kung yung uutangin mo, ang rule ko diyan talaga, no? Kung yung paggagamitan mo ng utang ay hindi naman kikita, huwag mong uutangin yan. Dapat ay pag-ipunan mo yan, no? So, alam naman natin, May, na every October, darating ang Halloween, every December, nandyan ang Christmas, pag Enero, New Year, meron tayong 10 buwan, no, na pwedeng maghanda at mag-ipon para sa mga gastusin na yan, no? So, kami, ganun yung ginagawa naming mag-anak kasi kami, mahilig kami mag-travel, for example, at yan ay nangyayari every July, no, ng taon. So, pag maghiwa-hiwalay na kami, pagkatapos ng July, pinag-uusapan na namin, magkakapatid, na, ito yung contribution natin para sa next year, ito yung gagastusin. Ganyan din ang dapat gawin, no? Kasi mas maganda na ang ine-enjoy natin ay galing sa inipon natin, no? Na napaghirapan na natin. So, we are rewarding ourselves kaysa sa mangungutang tayo tapos paghihirapan natin siya sa susunod na taon, may kasama pang interest, di ba? So, mas maganda talaga na mag-ipon tayo delayed gratification kaysa sa utang na instant gratification. Yan, gusto ko yan. Mas naniniwala ako sa delayed gratification kaysa sa instant. Masyado natin pinapasaya ang sarili natin. Hindi naman masama yun na pasahin mo sarili mo, pero wag naman panay-panay. Oo, maganda diba? rin yung medyo naghihirap tayo na paminsan-minsan para pag mas may value yung
yung rewards, hindi ba? Di ba meron ka sa mga financial guru na katulad mo, lagi yung meron kayong 50, usually 50, 20, 20, 10, di ba? Oo. Ako parang mas gusto ko yung 60, 20, 10. Ano to? 60, 30, 10, 10. Yung 50, di ba, is your needs. Yung budgeting rule ba yan? Oh, budgeting rule, di ba? So, yung 50 dapat is your needs, yung essential living expenses mo. Halimbawa, sweldo mo, pumasok. So, dapat nakalaan na. So, siguro magandang tip yung i-organize, isulat, di ba? Yung sa akin, ang ginagawa ko dyan, no? Kasi sa totoo lang, May, no? Ang hirap sabihin sa isang tao kung ano yung pangangailangan niya at kagustuhan niya. Kasi iba-iba yung level ng kasiyahan natin eh. Baka yung pangangailangan ko at my level ay kagustuhan at your level, di ba? Kaya ang ginagawa ko ay ito, no? Uunahin muna, lalo na kapag ang kinikita natin ay 20,000 pesos pababa, no? Okay. Ang kung kinikita natin, ang budgeting rule ko para diyan ay 5, 10, 85, no? Yung 5 para yan sa insurance. So kasama na diyan ang PhilHealth, kasama na diyan yung mga life insurance natin. Hanggang 5% lang, wag tayong lalagpas kasi pag lalagpas tayo diyan, ibig sabihin masyadong mahal, no? Tapos yung 10% ay para sa savings. Yung 85% na matitira, ikaw nang bahala mag-isip, no? I trust that you are responsible enough na alam mong i-determine kung ano yung pangangailangan at kagustuhan ninyo to strike that very good balance na sinabi ko kanina ng obligasyon mo at saka ng mga quote-unquote luho mo sa buhay, di ba? So, ikaw na magde-decide nun. Basta may naisang tabi ka para sa insurance which will protect you from calamities, from sickness, from pagkamatay, no? At saka pinaghahandaan din natin yung ating future, no? Yung ating you also grow old kanina. And that is 10%, no? Doon sa ating savings. Kung mas malaki naman yung kinikita mo, ay syempre mas magiging demanding ako sa iyo, no? So 5% pa rin para sa insurance, pero 15% na sa savings, 20% sa investments, and yung natitirang 60%, ikaw nang bahala dyan para sa needs and wants mo. So, yun ang aking rule para sa pagbabudget, no? And yung yung pagbabudget kasi sa totoo lang, function din 'yan ng pagtitipid at saka paghanap ng karagdagang kita. At ako sa totoo lang, may ang mas gusto kong i-focus ay yung paghahanap ng karagdagang kita kasi hindi talaga ako nag-e-enjoy magtipid, no? Parang, oh my God, magtitipid tayo, ayoko! Hindi siya, doon papasok yung YOLO mo. Parang, kailangan sumaya naman ako habang buhay ako. Yes, at saka yun parang ang mas motivation ko is on the positive side. Kaya ang mas gagawin ko ay, magtatrabaho ako ng mabuti, maghahanap ako ng paraan, no? Sa sideline ako, rarakit ako diyan. Basta wala akong binabaling mga batas, no? At wala akong inaapakang tao. Gagawin ko 'yan para lumaki ang aking income at meron ako ngayong panggastos. Kasi yun naman yung problema no? Kung meron tayo talagang source ng income natin, hindi talaga natin poproblemahin yung panggastos. Kaya babalansehin natin 'yan. Marami kasi ang fino-focus na lang talaga ay ang pagtitipid. Pero sa totoo lang, ano pa ba ang kaya nating isikip sa ating sinturon? Talagang feeling ko sagad na eh. Kaya ako natin gusto ko sumikip. mag-isip. Gusto ko sumikip pa sinturon ko para lumiit ang bewang ko. o Ozempic ang dyan, ang solusyon. Oo. Si Anton, tagapakinig na PWD o yung mga PWD natin. Hindi lahat capable na magtrabaho o kumita ng malaki kasi meron nga silang 'di ba, may setback sila. Siyempre yung ating mga tagapakinig na medyo PWDs kailangan din ng extra. Meron naman masisipag. Di ba rin nawala si Vince? Nandito. Okay. Ayan, masisipag. Pero, at yung mga, syempre, nasa laylayan na mga kaserbisyo natin, kahit sabihin mo, Vince, na gustong-gusto nilang makapag-ipon, makapagtabi, yung sinasabi mong budgeting rule, hindi sapat lalo na kung malaki ang pamilya. Sa 20,000 mo nga,
meron ka pa ba maitatabi na emergency fund kung may renta ka, kuryente, tubig, pagkain? Oo. Ikaw nga, meron ka pang insurance. Yung iba, Yeah. ano pa pambabayad ko sa insurance? Kapos na nga. Oh. Oo. Kaya mahalaga talaga no na hindi lang tayo yung kumikita sa pamilya, pero sa nabanggit mo rin na mga mga persons with disability or mga differently abled kung tawagin natin ay kaya ako no ang tagline ko ay ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan, kasi hindi talaga kakayanin na ikaw lang pag-aralan mo lang at ikaw lang mag-isa no yung gagawa para sa pag-unlad mo sa buhay. Lalong-lalo na itong mga differently abled na mga kababayan natin Mhm. So kailangan nila yan. Kailangan nila ng kalinga, kailangan nila ng suporta mula sa private at saka sa public sector. So ako i-encourage ko sila na kumuha sila ng kanilang person with disability ID para meron silang 20% discount sa lahat ng mga goods and services na kukunin nila. So yan yung isang benepisyo na pupwede nating makuha sa gobyerno. Tapos magpalista na tayo sa sa listahan ng DSWD para kapag may mga ayuda ng mga programs sa DOLE ganyan ay makuha natin at nasa listahan na tayo. Hindi yung tayo yung hahanapin, tayo na yung maghanap. Hanapin na natin kung saan tayo pwedeng makakuha ng suporta at saka ng tulong. Kasi actually sa totoo lang, may mga programa ang gobyerno para sa mga may kapansanan. Ang kailangan lang talaga ay ma-access yung mga yun. Unfortunately, ang naririnig ko paminsan ay kailangan may kakilala ka sa loob. Pero sana ay graduate na tayo sa ganyang kalakaran. Mhm. Yung PWD na yan, may kakilala kasi ako na hindi naman applicable ang 20% sa lahat ng establishments. Lalo na halimbawa isang kilalang bake shop. Sabi daw sa kanya di ba ho 20%? Ang sabi sa kanya, hindi ho kasi hindi daw sila, parang franchisee lang sila. So, hindi applicable yung parang kailangan niya ang 20%. So, kailangan linawin ng ating batas yung mga ganyan. Hindi ba? So, hindi rin nila na-enjoy. So, parang may gray areas or may limitations yung PWD and senior citizen discount na yan. Papasilip natin yan kasi election ngayon maraming mga daming papagwapo. We hold them accountable, At sasabihin natin sa kanila kung nanalo sila, singilin natin, I-review mo ba yung batas sa persons with disabilities? Meron na tayong mga tanong. Okay, unahin natin itong si Tita Lina ho, na binati ko kanina. Madali lang daw sa kanyang pagbabudget dahil nag-iisa lamang daw siya. Iisa lang naman ako, ang pang-gift ko sa mga namamas ko ay Jan. Anong Jan? Dyan palang pinag-iipunan ko na para hindi mabigat sa bulsa pagdating ng Pasko. January. At syempre, huwag kalimutan mag-deposit sa savings for future. Ayan. Masarap ang buhay ni Tita Lina. Mag-isa lang siya. Wala siyang iniintinding ibang tao. Her money sana is hers sama alone. tayo sa listahan niya, May. Oo nga, Tita Lina. Alam niyo na. Ito naman si Julius Bangalando. Paano yan, Sir Vince? Ang sweldo ko per week, paano ko mababudget ang sweldo ko 5K per week? Kasi, pakisabi naman po kay Sir Vince. Okay, salamat sa pagsagot. God bless. Okay, ayan, Vince. Go. So, ang natin, ang technique ko para sa pag-iipon na niya, kung gaano mo kadalas na tatanggap yung income mo, ganoon ka rin dapat kadalas mag-ipon, So, doon sa pagbabudget mo, para sa akin talaga ang dapat gawin ay itabi mo muna yung savings at pang-insurance mo. Tapos yung matitira, yun na lang yung gagastusin. So, kung natatanggap mo yan through your bank, ang pinapagawa ko, mag-automatic transfer na agad yung bangko mo, Kasi pwede namang maglagay diyan, May, sa online banking natin, merong tinatawag na scheduled transfers para hindi mo na iniisip yung nag-iipon ka, It becomes automatic at may sistema ka na. At ginagamit natin yung teknolohiya para matulungan kang magkaroon ng maayos na personal finance management, Kasi kapag every week mong iisipin kung mag-iipon ka ba hindi, I assure you, magfe-fail ka niyan. Kasi very stressful 'yun, na lagi mong iisipin at ganyan. So gagawin mo siyang automatic.
alam nyo, kaya nga ginawa din ng gobyerno, no, na hindi natin nakukuha ng buo yung sweldo natin. Ay kinakaltasan na muna ng employer yung neto na yung nakukuha natin kasi nga kapag buo nilang binigay, malamang hindi tayo magbayad ng tax, no? Oo So kung nga. ginagawa ng gobyerno yan as a system, gawin din natin yan na sistema para sa atin, no? Para sa pag-iipon natin. I think Oo. yun yung pinaka-practical. Tama ka naman dyan. Kung meron kang tax na automatic deduction din ang savings. Oo. Yes. Pero oo. ito, is this, alam ko yan, pero alam mo, gusto kong gawin yan. Hindi ko ino-auto eh. Oo. Ano yan, So, gawin online kita. ba yan o kailangan halimbawa hindi ka computer savvy, hindi ka techie. Pumunta ka na Oo. lang sa bangko at sila ang tutulong sa'yo. Actually, magpo-plug na ako ng kaunti, no? Etong sa November kasi ang webinar namin ay on digital banking and investment. So isa 'yan sa mga ituturo namin. Pero tama ka, online lang 'yan. So yung mga iba't ibang mga platforms, ipapakita namin doon at ituturo namin. Ito lang po 'yun, no, yung scheduled transfers pag itong bangko naman 'yan, ano? Ito naman automatic transfer ang tawag kung itong bangko ang gamit nyo. Kapag mga digital banks naman, ito naman yung gagawin, ano? Kasi nga hindi na talaga tayo, alam mo, yung generation natin, cash pa kasi. Oo, ang di ba? sanay tayo eh. Ngayon, Pero cashless na ang bayaran. yung mga generation ngayon, naku, hindi. Ang labanan ay cellphone. Oo. So yun talaga yung nakagisnan na nila. Daliri na lang. Yes, kaya yung turo din namin ay talagang online na talaga, no? At uunahan natin sila na bigyan ng mga kakayahan para magamit nila yung teknolohiya to their advantage. Yes. Kasi nauna kasi na nauso na madaling bumili sa online, 'di ba? Palabas ang pera nun eh. Ngayon ang ituturo naman natin ay paano mag-ipon at mag-invest gamit ang ating mga online technology platforms. Yes, at saka ang dami ng digital banks, 'di ba? Hindi na lang yung oo. mga conventional banks na physical na pupuntahan mo. Okay, ito Right. naman si Teacher Sil D. Villegas. Correct ka dyan, Miss May. Di many expenses sa bahay and all ay nakakawindang. For many years, I carry everything kasi ako lang na may work. I am a solo parent Oh. at 4 kami sa bahay kasama ang senior father ko. But God is good at nagwo-work ang eldest son ko. Nasa 10K na lang kasi net salary ko. Net na yon, Vince. Kaya siya na halos ang nagki-carry ng most of the expenses sa bahay. Right. Okay. Oo. Nagsishare na lang ako. May ibang expenses sa akin pa di naman po tulungan lang at with God's grace nakakaraos naman. Pero need ko pa rin ng guidance for financial freedom and capability for me to make my dream of having a small business to start with konti kahit home-based lang. Yeah, Okay. oo. Alam mo, maganda yung pino-point out ng ating listener na yan Sylvie. kasi totoo yan eh. Solo parent ka, may kasama ka pang senior sa bahay. Mahirap talaga na one breadwinner lang. Kaya babalik ako dyan eh, napag-aaralan at napagtutulungan yung pagyaman. At napakalaki ng role ng gobyerno natin dyan, ano? Kaya merong tayong Solo Parent Act, ano? So, at least merong mga nakukuhang benepisyo. Pero, as usual, pahirapan ng kumuha ng mga benepisyo, pero at least nasimulan. Hopefully ay, gumanda pa siya. Actually, ang gusto kong i-push talaga, May, ay magkaroon ng universal basic pension. Kasi talagang, pag tayo ay tumanda, mahirap na hindi natin napaghandaan yung ating pension pagtanda natin at saka yung ating sistema sa totoo lang, no, yung SSS in particular, ang nakaka-capture niya ay yung mga nandun sa middle part, no, lower middle income hanggang pataas. Pero yung mga mas nangangailangan na talagang nandun sa poverty threshold natin pababa, ay sila yung mas na-challenge na makakuha noong pension na yan. Kaya para sa akin, gawing universal
meron tayong universal basic pension na kahit ano yung estado mo sa buhay, may ibibigay yung gobyerno sa iyo, no? At hopefully ay isa yan sa mga i-take on ng ating mga ng ating mga tatakbong mga opisyal ngayon. Sana naman mapakinggan nila tayo. Teka, Vince, gusto ko maintindihan yung universal basic pension. Kasi sa SSS, sa GSIS, kinakaltas yan sa sahod. Or if you want, voluntary yung contribution mo, which you benefit out of it when you reach a certain age, like retirement, 60. Pero kung halimbawa sinasabi mo, universal basic pension, kahit walang naihulog, so suportahan ka, bibigyan ka ng pension ng gobyerno, ganun ba? Yes. Oo, kasi nga, nag-uumpisa tayo sa ilan ba ang percentage ng ating mga mahihirap sa Pilipinas. No? Ang official marami. Mas marami. Ay 18% eh. So that's about 1 in every 5 households mahirap. So dapat ay meron na tayong ready na solusyon coming from the government na tutulungan sila at maiangat sila sa kahirapan. Kasi ang sasabihin nga ng iba diyan, parang ay ang unfair naman niyan, Sir Vince, ay oo nga. Hindi marami magsasabi niyan yung working class. Oo, tapos magkakaroon sila ng universal basic income. Ang sasabihin ko naman sa kanila ay, kaya nga siya universal. Lahat tayo mabibigyan, 'di ba? So other than yung ikaw, ako, meron tayo SSS o yung mga government agencies, may GSIS, over and above your SSS or GSIS, meron ka pang basic. Oo. At ang sabi ko nga ay, buti ka nga, nakayanan mong mag-contribute. Itong mga to talaga, nagsimula sa walang-wala. Wala talaga silang kakayahan na punan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nga sila tinawag na na mahirap, no? Kaya para sa akin 'yon, yung universal basic income. At base sa calculation namin, ang nakikita namin ay uumpisahan siya sa 5,000 pesos, no, sa sa mga senior citizens natin. At kapag yan ginawa, magti-trickle down kasi i-boost niyan ang consumption, no? Bibili yan ng mga goods and services doon din sa mga nakapaligid sa kanila. So matutulungan ang mga nano and micro enterprises kapag yan ang ginawa natin. At kasi marami na ang ganda-ganda ng ekonomiya ng Pilipinas, ang GDP ganito, no? Pero nararamdaman ba yan ng mga nasa ibaba? Oo, parang hindi. So, saan? ito yung isa sa mga paraan para maramdaman yung benepisyo sa baba. Okay. So, alam naman natin, pinag-uusapan nga natin itong pagiging financial responsible dahil papalapit na ang Pasko. Paano mo ba mababudget ang natitira mong pera pagdating sa, halimbawa nga sinabi mo na ilista mo na lahat, 'di ba? Mahilig kang mag-note. Pero may padating ka ng pera, so meron kang extra, kumbaga. Oo, 13th month. Tapos may maliit kang negosyo na pumipick up dahil nga mabilis ang takbo ng negosyo pagpapalapit ang Pasko. So, meron ka ng dahilan para medyo mag-overspend. Nahiya ng konti. Ang sa akin, may nababalik ako sa sinabi ko kanina, balansehin ang YOLO, you only live once, at saka YAGO, you also grow old, which is our balance of luxuries and obligations. So, paano natin yan gagawin? Kung lumalakas ang kita at meron kang Christmas bonus, 13th month pay, may performance incentive ka pa, no? Ang rule ko ganito, kalahati, i-enjoy mo, kalahati ay iipunin mo o i-invest mo. So, hindi pwedeng nandun tayo 100% sa iipunin at i-invest kasi you will feel bad naman, 'di ba? Na parang, ay, naghirap ako ng buong taon, hindi ko na-enjoy. Pero hindi rin po pwede na i-enjoy mo lahat kasi meron pang bukas at malay mo hanggang 90 years old kayong mabubuhay, kailangan natin paghandaan 'yon, 'di ba? Oo, at saka siguro dagdagan mo lahat nung sinasabi mo kanina, meron kang emergency fund na tinatabi, dagdagan mo na, doblehin mo na kasi may extra ka nga, 'di ba? Hindi yung gastos lang ang doble at saka yung puro YOLO lang ang doble. Tama, diba? oo. So, yun yung gagawin natin. Okay, ano bang last parting words mo at saka yung saan kanila pwedeng panoorin at sundan para sa mga financial tips mo? Oo, ayun, no? Vince. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, talagang ang kailangan lang natin ay mag-maintain ng balance sa ating buhay
kailangan nating maging masaya, but at the same time ay kailangan din nating paghandaan ng ating kinabukasan. Kaya BOLO po yan, Balance of Luxuries and Obligations. So, ako po, ang tawag sa akin, Financial Guro. Pwede nyo po akong i-follow sa aking mga YouTube, TikTok, and Facebook accounts. I-type nyo lang po ang aking pangalan, Vince Rapisura. At kung gusto nyo pong sumali sa aming mga online trainings and webinars, bumisita lang po sa vincerapisura.com/webinars at mag-register. Ayan. Thank you so much, Vince. Marami na naman natutunan ng ating mga kaserbisyo dito and all over the world. Thank you so much. I hope you could join me again next time. Thank you. Yan po ang ating financial guro, ang nagtuturo ng financial literacy, Vince Rapisura.